Samuel, anong kasama niyang ginawa mo? Gano'ng kasakit ang pinaranas niyo sa akin, ha? Alam kong alam mo na malaki ang halaga ng medalyon na meron ka. Pero napakatanga mo dahil pinipili mo pa rin magpakulong sa probinsya na to. Sabi ko na nga ba, iba ang dulot ng pagkagahaman sa isang tao. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Minsan talaga sa buhay may mga taong dumadating para dumaan lang at may mga taong dumadating para magbigay marka. Swerte mo na lang kapag may mga taong dumating sa buhay mo na hindi ka iniwan at naniwala sa kung sino ka. Sa buhay ko kasi konti lang ang tao, pero lahat sila nagbigay marka. Masayang alaala man o alaalang gusto mo na lang kalimutan. Magandang araw po sa inyong lahat at lalo na sa iyo, Sir Jupiter. Madalas talaga akong makinig ng mga kwentong aswang sa YouTube sa iba't ibang channel, kaya nakailang isip na rin ako kung ibabahagi ko ba yung kwentong kababalaghan na naranasan ko. Pero ito na nga, nakapagdesisyon na ako at napili ko itong channel nyo dahil sa pakiramdam ko mas maayos nyo siyang maibabahagi. Ako nga pala si Rona at ito ang aking kwento. Ano ka ba naman, bestie? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kung gusto mo yung tao, ikaw nang unang gumawa ng paraan. Bestie naman, crush lang yun, paghanga. Tsaka, alam mo namang hindi malakas ang loob ko para makipag-usap sa ibang tao. Ba't lalo na crush ko pa? Yang hiya-hiya na yan? Wala ka talaga magiging buhay pag-ibig dyan, bestie. Teka nga, sino ba yung guy na natorpe ka? Tumabi ka, bestie! Hoy! Walang hiya kayong mga buwa ko sa daan? Lahat na lang inaangasan nyo? Bestie, hayaan mo na sila. Alam mo namang malaki din kasi ang sakop ng wheelchair ko sa daan. Ay, hindi! Huwag mong sinisising sarili mo sa katangahan nila, bestie! Ito talagang bestie Mirna ko, sobrang protective na siya din namang kailangan ko. Hindi ko na kasi nagagamit ang dalawa kong paa. Putol na sila matapos na maaksidente kami ng buong pamilya noong bata pa lang ako. Sa biyahe na yon, dalawa lang kami ni Lola Lorna ko na himalang nakaligtas, kaya naman siya din ang kasama ko na sa buhay. Nakauwi na po ako. Aba apo, ay napaaga yata ang uwi mo. Akala ko ba'y gagabihin kayo ni Mirna sa labas? Ay nakula, may emergency po kasi si bestie kaya kinailangan niya makauwi na po. Ganun ba? O siya, kumain ka na ba? Nagluto ako dito, kung sakaling ikay gutom apo. Okay na lang, okay na po. Huwag ko kayong mag-alala dahil nilirbi ako ni Mirna sa paborito niyang restaurant dun sa mall. Naku, mabuti naman kung sa ganun apo. O siya, ikay pumunta na sa iyong kwarto at maghugas. Pasensya na at ang lola ay may kailangan lang puntahan sa labas. Lola naman, ginawa akong bata. Sige na po, kayo'y gumayak na at ako nang bahala sa sarili ko dito. Sige apo, babalik din kagad ang lola. Ingat wala! Hindi ko na maalis sa lola ko ang labis na pag-aalala sa akin matapos ang kalagayan ko ngayon. Dahil din kasi sa hindi na ako makalakad, naging punto ako ng tukso noong nag-aaral pa at diskriminasyon noong naghahanap ng trabaho. Gayunpaman, laking pasalamat ko na lang na may maliit na kumpanya dito sa probinsya na tumatanggap ng mga persons with disabilities gaya ko. Kinabukasan ay maaga akong nakadating sa trabaho. Well, lagi akong maaga sa trabaho. Sinasadya ko kasi na hindi pa rush hour dahil sa kalagayan ko, patayan na sa akin ang siksikan. Magandang umaga, ma'am. Ay, Diyos ko! Naku po. Pasensya na ho, ma'am. Bakit ang aga-aga ang tas ng energy mo?
Pasensya na, ma'am. Nakita ko na kasi ang vitamins ko kaya mataas ang energy ko ngayon. Sinabi niya yun nang diretsyong nakatingin sa aking mata at napakatamis ng ngiti. Dahil doon, hindi ko natuloy maalis ang tingin ko sa kanya. Ma'am? 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 Po? Naku, ma'am, palagay ko. Gutom lang yan. Kumain ka na ba? Tara, mag-almusal muna tayo. Hindi. Salamat. I mean, salamat sa offer pero pasensya na. May kailangan pa kasi akong tapusin na trabaho. Ayos lang, ma'am. Next time na lang po siguro. Muli nagpakawala na naman siya ng matamis na ngiti na tinalikuran ko agad. Pakiramdam ko ay sasabog na ang puso ko sa likod at ang mukha ko'y nag-aapoy na. Bakit bigla na lang siyang ganun umasta sa akin? Nasanay kasi akong simpleng batian lang ang pansinan namin. Hindi ko tuloy alam kung normal ba yung pagkausap ko sa kanya. Siya kasi yung tinutukoy ko kay bestie na crush ko, si Edgar. Isa sa sikyo sa aming building. Makisig na lalaki si Edgar. Matangos ang ilong, kayumanggi, matangkad, mapula ang mga labi. In short terms, guwapo siya. Kaya hindi ko magawa yung payo ni bestie kasi sino ba naman akong pasanin na nga dahil sa kapansanan, hindi pa maganda. Lunchtime na at naglabasan na ang mga workmates ko. Ako naman ay laging may baon kaya naman hindi ko na iniiwan ang desk ko at dito na lang ako kumakain. Bukod sa gastos at sa workaholic ako, ayoko ding maging pabigat sa kanila. Gawa ng aking paa. Sa wakas! It's time to eat. Ma'am? Ay, Diyos ko! Naku. Sa hindi inaasahan, nahulog ang kutsara at tinidor na hawak ko sa sahig. Naku, challenge pa man din sa akin to. Sino ba kasi yung nanggugulat na, Teka, ma'am. Ako na po ang kukuha. Hindi. Ako na. Huwag na kayong kikilos, ma'am. Kaya ko na to. Eto na, ma'am. Naku, pasensya na po, ha? Hindi ko naman intensyon na gulatin kayo. Hindi intensyon. Ang lakas ng... patay, si Edgar nga pala to. Ayokong baka kung anong isipin niya sa ugali ko. Okay lang, nako. Okay lang, promise. Parang hindi eh. Dahil dyan, tara na, ma'am. Kain tayo sa labas. Ako nang bahala sa'yo. Ha? Kain po tayo sa labas. Napapansin ko kasing tuwing lunchtime lagi kang dito kumakain sa desk mo. Huwag kang mag-alala. Diyan lang tayo sa malapit at aalalayan kita. At higit sa lahat, libre ko pa. Teka. Bakit? Anong meron? Gusto ko lang malibre naman kahit isang beses ang babaeng crush ko. Para yatang tumigil ang aking paligid at ayaw tumigil ng tibok ng aking puso. Tama pa ang narinig ko o baka naman nananaginip lang ako. Kinurot ko ng malakas ang balat ko at sa aking katangahan, ang sakit pala. Aray! Naku, ma'am. Okay lang ba kayo? Bakit niyo biglang... Crush mo din ako? Din? Aha? Ano? Ano ulit? Ang aking gulat state ay nadagdagan ng taranta state ng dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Yumuko sa aking level at nagtitigan ang aming mga mata. Alam mo, gusto kita, Rona. Higit pa sa crush. Napansin-pansin ka. Maganda at maamo ang iyong mukha. Napakabait mong tao at hindi ka pabaya sa trabaho. Yan ang mga napansin ko sa iyo kaya sa hindi inaasahan, nahulog na ako sa ganda mo. Hindi ko alam ang sasabihin ko na tameme ako at walang magawa. Paano ba sasagot sa ganitong sitwasyon? Ako maganda? Bukod sa mga kamag-anak ko, siya lang ang nagsabi sa akin ng papuri na yun.
Kung totoong crush mo din ako, sana ay huwag na nating patagalin pa ang nararamdaman natin sa isa't isa. At magsimula na tayong magkarelasyon. Ano? Gusto mo din ba ako? Ano? Gusto mo ba ako? Oo. Gusto kita. Unti-unting gumuhit ang malaking ngiti sa kanyang labi at bigla niyang hinawakan ang aking mga kamay. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang mukha. Tayo na ha? Simula ngayon, ikaw na ang girlfriend ko at ako naman ang boyfriend mo. Ha? Teka, parang ang bilis naman. Huwag na nating patagalin ang nararamdaman natin sa isa't isa, Rona. Huwag kang mag-alala. Nasa atin ang lahat ng oras para magkakilala pa. Seryoso ka ba? Parang ang bilis kasi, Edgar. Seryoso ako sa iyo, Rona. Ayoko lang na maagaw ka pa sa akin ng iba. Hindi ko na mahiwalay kung totoo ba ang naririnig ko o ako'y nananaginip lang. Ang crush ko ay may gusto din sa akin at siya na ang boyfriend ko. Wala na tayong time para sa lunch. Sige, kumain ka na sa desk mo. At bibili na lang ako sa labas. Hindi kita maihatid mamaya kasi baka mag-OT kami. Magpalitan muna tayo ng number bago ako lumabas. Baka mamaya may iba na palang pumuporma sa'yo dito. Naku, wala. I mean, hindi naman ako pansinin eh. Gusto mo lang yatang marinig ulit ang sinabi ko kanina eh. Maganda ka, napakaganda mo, Rona, at walang katumbas ang kabaitan mo. Hindi ko mapigilang mapangiti ng malaki sa kanyang harapan at ipakita ang sayang nararamdaman ko ngayon. Kakaiba, napakasaya, parang pati ang puso ko ay nakangiti na din. Nagpalitan kami ng numero at nagpaalam sa isa't isa kahit na nandun lang naman siya sa labas. Hindi ko alam kung kailan tatatak sa isip ko ngayon na kami na ng crush ko at mas lalong hindi ako makapaghintay na ikwento ito sa BFF kong si Myrna. Sinadya kong huling lumabas ngayong uwian para walang makakita sa aming dalawa. Ni-request niya kasing ilihim muna ang relasyon namin hanggang sa handa na kaming maging public. Sa akin naman walang kaso kung public relationship or private man ang meron kami. Ang mahalaga, boyfriend ko na siya. Uwi ka na? Oo. Hanggang anong oras ka ba, Edgar? 2 hours pa. Mauna ka nang umuwi. Baka next week maihatid na kita sa bahay nyo. Hatid? Oo naman. Sabay na kasi tayo ng uwi next week, hindi ba? Kaya sasamahan na kita hanggang makauwi ka. Wag na. Kaya ko na to. Baka mamaya, marami pang makakita sa atin. Ako nang bahala dun. Basta mananatiling secret ang meron tayo. Sige. Mukhang ayaw mo yata eh. Naku, marunong kang manakit ng damdamin eh. Hindi. Okay lang. Sige, Edgar ha. Mauna na ako. Mag-ingat ka, mahal. Huy! Baka may makarinig sa'yo. Walang tao. Huwag kang mag-alala. Text mo ako agad pagka-uwi mo, ha? Sige. Ikaw din. Mahal? Ayan. Huwag mo akong pinagkikilig, baka ihatid na talaga kita. Kapag ako nawala ng trabaho, sa inyo na ako titira. Sira. Sige na. Mauna na ako. Bye! Bye, mahal! Paano ko ba maaalis ang ngiti ko nito? Napakaganda talaga ng araw ko ngayon. Gustuhin ko mangkurutin ulit ang sarili ko kung malamang totoo ba ang mga nangyari. Sapat na siguro yung sakit kanina. Ang hirap naman para sa aking isipin na ang crush ko, jowa ko na ngayon. Biruin mo nga naman, imposible pala talaga yon. Imbes na dumiretso sa bahay, ay dali-dali akong dumiretso sa bahay ng BFF ko. Sinilip ko ang bintana kung may tao at mabuti naman nasa bahay siya. Kumatok ako at hindi ko na hinintay na pagbuksan niya pa ako dahil alam ko naman ang code ng lock niya sa pinto. Bestie! Oh, Bestie! Bakit parang may laman yung mga ngiti mo ngayon, ha? Eto na nga, bestie. May big news ako sa'yo. Big news? Ano yan? Huwag mong sabihin kayo na ng crush mo. Ay nako, hindi.
Imposible yon. Napakadalagang Pilipina mo nga pala. Kami na ni Edgar! Ano? Seryoso ka ba dyan? Bestie parang ma-offend na ako sa iyo Congrats, bestie! May boyfriend na ako! Para kaming tanga doon na naghahampasan ng kamay at kilig na kilig. Mabuti na lang at nakalma namin ang sarili namin at pumwesto muna kami sa sala. Wala na nga palang kasama sa bahay ang BFF kong ito. Kagaya ko ay maaga din siyang nawalan ng mga magulang sa buhay. Mahal, ang corny. Uy, wag ka kang KJ dyan. Siya kayang nakaisip nun. Ew! Old school ba yung boyfriend mo, bestie? At mahal pa ang naisip na tawagan nyo? Baka. O siya. Umamin kasi siya sa akin kaninang lunch na gusto niya raw ako. Tapos, nabuking niya ako na gusto ko din siya. Hanggang sa siya na yung nag-insist na maging kami na raw na dalawa. Noong una, hindi ako makapagsalita. Hanggang sa sobrang pilit niya sa akin na wag na daw namin patagalin ang nararamdaman namin. Hanggang sa mapunta na sa... And the story goes on. Ikinuwento ko sa kanya bawat detalye ng nangyari kanina at sobrang saya niya para sa amin. Kung kaya lang ng oras, ikikwento ko din sa kanya yung mga bagay na gusto kong mangyari sa amin ni Edgar. Pero kailangan niyang umalis dahil may lakad daw siya in 2 hours. Day off ko ngayon at inaya ko si Lola na sa labas na kami kumain. Nandito lang din naman kami malapit sa aming baryo. Mahirap na kasing mapalayo ako, malaking isipin pa sa daan. Aba, Apo, anong meron sa'yo at inaya mo akong kumain sa labas? Si Lola naman. Baka may makarinig sa'yo isiping hindi kita nililibre dyan. Hindi rin naman sila mali dun, Apo. Aba, Lola ha? Baka gusto mo isa-isahin yung mga araw na nilibre kita. Oo na. Nani Lorna. Lumingon kami kung sino yung nagsalita. Hindi ko siya kilala at never ko pang nakikita. Tiningnan ko si Lola at maging siya ay nagtataka din kung sino yung babae sa aming harapan. Sino? Ako si Marie. Yung anak ni Bisoy na kaklase niyo po dati. Ay! Ikaw nga yan? Ano, Marie? Ay nako, pagpasensyahan mo na at ako'y tumatanda na. Mukhang matagal na din nang huli tayong magkita. Opo, matagal na nga din. Kumusta ka ba? Mabuti naman po at natanong niyo. Yun din po kasi ang dahilan kung bakit po nandito ako. Ang totoo po niyan ilang beses na din akong sumubok na kausapin ka. Kaso nga ho ang sabi ay... Ano ba yun, Iha? Sabihin mo na. Maupo ka muna. Lalabas na ho muna. Hindi na, Apo. Dito ka na. Ano bang gusto mong sabihin, Iha? Pwede niyo po ba akong tulungan? Na makulamang... Hindi! Magbabayad po ako ng malaki, pangako po. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, Iha. Pero hindi kita matutulungan. Alam kong mangkukulam kayo. Teka. Hindi na namin alam yung inaako sa inyo Umalis na lang kayo rito. Akala mo ba'y may maniniwala pa sa sinasabi mong yan? Alam na ng lahat na may lahi kayo ng mangkukulam. Kaya tulungan niyo ho ako. Ay, tara na, Apo. Hayaan mo na at sa iba na lang tayo kumain. Tara na! Napakadamot niyo. Hindi na lang namin sa pinansin at dumire-diretso na kami ng labas doon sa kainan. Mukhang sa bayan na lang muna kami kakain. Tiningnan ko si Lola at mukhang naiinis pa din siya sa nangyari kanina. La, wag niyo na akong isipin yun. Sadyang may mga ganong tao lang na hindi na napipigilan yung ugali at bunganga. Huwag mo na ding intindihin yun, Apo. Tara na at huwag na nating hayaan na masira ang araw natin doon. Kagaya ng sinabi ni Lola ay hindi na lang namin pinansin ang nangyari kanina at sa bayan na lang kami kumain. Yung nangyari kanina
Yun ang bagay na hindi namin pwedeng pag-usapan lalo na kapag nasa publiko. Lumipas ang 1 linggo at mas naging malapit kami ni Edgar sa isa't isa. Marami na akong nakwento sa kanya at maging siya ay ganun din sa akin. Kasama niya pa ang kanyang buong pamilya sa bahay at siya ang breadwinner, kaya na may kailangan niya pang bumuelo para maipakilala ako sa kanyang pamilya. Sa side ko naman anytime, kaso pakiramdam ko ay masyado pang maaga para doon. Lagi kaming magka-text tuwing gabi. Minsan, inaabot na ako ng anong oras kakabasa ng mga napag-usapan namin kahit na siya ay tulog na. Ewan ko, ito yung saya na hindi ko basta-basta may paliwanag. Apo kong napagaganda na naman ng gising. Anong meron at mukhang araw-araw na hindi maalis ang ngiti dyan sa mukha mo? Lola, sadyang it's a new day to start a new smile lang po. Ay, huwag mo nga akong ma-English dyan. Papasok ka na ba sa trabaho? Parang ang aga naman yata, apo. Ito namang si Lola, hindi na nasanay. Lagi naman po akong maaga, no? Apo, maaga ka pa sa normal mong maaga. Ang totoo niyan, tama ang sinabi ni Lola. Kasi naman si Edgar nag-insist na susunduin ako ngayon at sabay kaming pumunta ng trabaho. Usapan namin na sobrang agahan para walang makakita sa amin. Doon ko lang din naman siya pinaabang sa sakayan para hindi kami makita ng mga kapitbahay. Umamin ka na, apo. Sino yan? Ho? Anong sino yan, Lola? May nobyo ka na, ano? Apo, alam ko na yung ganyang mga ngiti. Madali sa'kin ang basahin ka. Sino ba yan? Lola naman Gumamit ka na naman ba ng kung anong magic para malaman? Kung anong magic ka dyan? Gumamit ako ng pagmamasid sa'yo, apo. Ay, naku. Opo, meron po. Katrabaho ko po, Lola. Gaano nakatagal? Ipakilala mo na sa'kin mamaya. At mukhang susunduin ka na naman ngayon dahil sa aga mo. 1 linggo la. Bago pa lang ho kami, kaya... Sige, bago matapos ang linggo, ipakilala mo siya sa'kin. Pero la... Sige na, mag-ayos ka na at ako'y magdidilig ng ating tanim. Anong pa nga ba ang masasagot ko wala naman akong kawala kay Lola. Sana handa si Edgar kapag sinabi ko sa kanyang gusto na siyang makita ni Lola. Kagaya ng napag-usapan, 3 araw na akong hatid sundo ni Edgar at lagi kaming discreet sa daan. May times na kapag may tao ay sa kabilang side siya ng kalsada dadaan at minsan naman ay aakto siyang tinutulungan akong makatawid dahil sa kalagayan ko. Basta lahat ng ways para hindi mahalatang may relasyon kaming dalawa para na din sa hiling niya. Ngayon ay Thursday na at ihahatid niya na ako pauwi. At hanggang ngayon hindi ko pa din masingit sa kanya yung hiling ni Lola. Paano ba naman kasi ang daming tao ang nadaan kaya lagi din kaming magkahiwalay sa daan, pati na sa sasakyan. Nakakuha kami ng moment at nakalapit siya sa akin. Friday na bukas, kailangan kong lakasan ang loob ko at sabihin sa kanya ang hiling ng lola ko. Edgar, mahal. Bakit, mahal? Ano kasi, may hiling ang lola ko. Hiling? Ano yun? Pwede ka raw bang bumisita sa bahay? Gusto niya ako makilala? Oo Overprotective kasi nun si Lola sa akin. O sige, mahal. Tara na, ihatid kita diretso ngayon sa bahay niyo. Ngayon? Oo naman. Bakit pa natin patatagalin? Teka, seryoso ka? Oo talaga, mahal. At saka, mabuti na din yung... Teka, may tao. Agad siyang lumayo sa akin at naunang maglakad. Hindi ako makapaniwalang kulang siya sa idea. Sana pala hindi na ako nag-atubili pa.
Kagaya ng sinabi niya, isinundan niya ako hanggang bahay. Nasa likod ko siya habang ako'y nauuna sa aking wheelchair. Iniwan kong bukas ang gate at agad din naman siyang pumasok sa loob. Sa aming pagpasok, si Lola agad ang bumungad sa amin. Nagkakape. Lola? Oh, Apo, nandito ka na pala. Magbihis ka na, tayo kakain na. La? Kasama ko na yung boyfriend ko. Si Edgar po. Napababa ng libro si Lola at lumingon sa amin. Nilapitan naman siya ni Edgar para magmano. Si Lola ay may pagbabataas pa ng salamin at kinikilatis si Edgar. Mabuti na lang at hindi awkward si Edgar kay Lola. Ako po pala si Edgar, ang nobyo ni Rona. Pasensya na po kung ngayon lang ako nagpakilala sa inyo. Teka, pamilyar kang bata ka. Nagkita na ba tayo? Po? Naku, hindi po. Hindi. Sigurado ako. Nagkita na tayong dalawa. Saan nga ba yun? La, tama na ho yan. Kasya po ba sa ating tatlo? Alam ko na. Ikaw yung binatang nakipag-away nung nakaraan sa sasakyan. Teka, hindi ba't may kahawak kamay ka noon? Lola? Ikaw nga. Tandang-tanda ko ang mukha mo. Hindi po ako yun. Naka-duty po ako last week ng halos buong araw. Hindi ako maaaring magkamali. Lalo na pagdating sa mukha. La, tama na. Ang sabi mo gusto mong makilala ang nobyo ko. Pero anong ginagawa mo ngayon? Kinikilala ko siya, Apo. Tama na, La. Edgar, tara na. Pagpasensyahan mo ng lola ko. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Edgar matapos na marinig ang mga sinabi ni Lola. Halata mong hindi sa komportable sa sitwasyon. Tumalikod na kami kay Lola pero bago pa man kami makalabas ng bahay, muli siyang nagsalita. Ang apo ko, ang huling taong gugustuhin mong lokohin, binata. Dahil sa oras na masaktan ang apo ko dahil sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na kulamin ka. Huwag mo siyang pakinggan. Tara na, Edgar. Tuluyan na kaming nakalabas ng bahay at sa wakas ay nakahinga din ako ng malalim. Ano na naman kayang nasa isip noon ni Lola at ganun ang inasta? Pasensya ka na, Edgar. Sadyang minsan, dahil sa katandaan, hindi na magandang inasal ng lola. Totoo bang kayang magkulam ng lola mo? Napatigil ako sa kanyang tinanong at diretso akong nakatingin sa harapan. Hindi ko siya matingnan ng mata sa mata dahil ang susunod kong sasabihin ay kasinungalingan. Hindi kaya ng lolang mangkulam. Hindi siya mangkukulam. Matapos noon ay dumiretso na siya ng uwi. Ang totoo kasi niya ay totoong mangkukulam ang lola. Isang sikreto sa aming pamilya. At sa oras na makalabas ang balita, hindi malabong mag-iba ang tingin ng mga tao sa aming pamilya. Agad akong pumasok sa loob at hinarap si Lola na muli ay kaswal na nagbabasa. Lola? La! Ano bang ibig sabihin ng ginawa niyo kanina kay Edgar? Huwag mo kong pagmataasan ng boses, Apo, para sa lalaking ganyan. Kilala mo ko at hindi ako nagkakamali sa aking pagkakakilala sa kanya. Kung ayaw mong masaktan, matuto kang lumayo sa ganyang klaseng tao. Hindi. Hindi ako papayag. Lagi ka na lang ganyan sa tuwing may bago kong makakaibiganin. Hindi ako makakilos, hindi ako Kumain na tayo. Bahala ka sa kung anong desisyon mo at bahala ako sa kung anong desisyon ko sa oras na makita kitang nasasaktan dahil sa lalaking ganyan. Hindi na ako sumagot pa sa kanya at dumiretso na sa aking kwarto. Nawalan na ako ng ganang kumain. Alam ko ang kakayahan ni Lola at sa puntong ito,
Nagdadalawang isip ako kung tama pa ba ang sinasabi ng kapangyarihan niya. Dahil simulat sa pool, alam kong totoo ang pinapakita ni Edgar sa akin. Kaya hindi ko pipiliing hiwalayan siya. Mabuti na lang at hindi masyadong nagpaapekto si Edgar sa mga sinabi ni Lola at isinawalang tabi na lang ang mga nangyari. 1 linggo ang muling nakalipas at Biyernes na. Hinintay ko na si Edgar na matapos sa kanyang shift para sabay na kaming umuwi. 2 oras lang din naman. Kagaya ng nakasanayan, nasa lane ako ng mga persons with disabilities at si Edgar ay medyo malayo sa akin. Pero nakabantay. Nag-insist siya na ihatid ako hanggang bahay, kaya naman pumayag na din ako. Baka sakaling magbago kasi ang trato sa kanya ni Lola at ma-realize ng lola ko na hindi siya yung taong nakita niya last time. Papalapit na kami sa bahay nang makasalubong ko si Bestie. Sobrang sakto. Mapapakilala ko na sa kanya si Edgar. Bestie! Bestie! Ang tagal natin hindi nagkita. Kaya nga eh. Papauwi ka na? Halika na. Ako na magtutulak sa wheelchair mo para hindi ka na mapagod dyan. Sira, okay lang ako, Bestie. At saka, nakasunod sa akin ng boyfriend ko. Talaga, Bestie? Nasaan yan? Para makilala ko na. Edgar, tara! Lapit ka dito. Siya yung best friend na kinikwento ko. Naku Rona, kagaya mo eh. Ang ganda din pala ng best friend mo. Siyempre naman. Mir na Muse talaga ang tawag sa kanya dito sa amin. Oy, Bestie ah. Ikaw masyado mo talaga akong idol. Siyempre, ikaw yata ang princess in shining armor ko, Bestie. Nang masabi ko yun ay ang awkward dahil wala man lang nag-react. Tiningnan ko silang dalawa at nakangiti lang sila sa akin. Ay, corny ba? Sige na nga. Mauna na lang kami, Bestie, ni mahal ko. Sige, Bestie. May pupuntahan din kasi ako sa labas. Sige. Bye, Bestie. Matapos noon ay dumiretso na din kami sa bahay. Walang tao kaya inalalayan na ako ni Edgar papasok sa gate. Pero pagkapasok ko pa lang, ang sumalubong sa amin na isang may edad na lalaki at mukhang kanina pa kumakatok sa loob ng bahay. Nang makita niya ako ay dali-dali siyang lumapit sa akin at lumuhod. Umiiyak. Parang awa mo na. Pakiusapan mo ang lola mo na tigilan na ang kulang sa akin. Hindi ko nagagambalain pang pinsan mo. Pangako. Nang tingnan ko siyang mabuti ay puro bulutong ang buo niyang mukha, pati na din ang kanyang katawan. Sa sitwasyong ito ay hindi ko alam kung ano ang pwede kong sabihin. Nasa likod ko si Edgar. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadyang maloko si Beth. Parang awa mo na. Tulungan mo akong mawala ang kulam. Beth ang pinsan ko sa kabilang baryo. Malinaw na sa akin ang nangyayari. Siya ang nobyong nanloko sa pinsan ko kapalit ng mas matandang babae. Hindi niya na siguro kinaya ang kulam ni Lola. Hihiwalayan ko siya. Hihiwalayin ko ang kabit ko at babalikan ko si Beth. Pero parang awa mo na. Kausapin mo ang lola mo na tigilan ang sumpa. Sige. Talaga? Talaga? Makakaasa kang lalayuan ko na ang pinsan mo. Umalis na ho kayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Dali-dali siyang umalis at doon ay naiwan akong nakatulala. Iniisip kung ano ang sasabihin ni Edgar. Hindi pwedeng malaman niya agad ang tungkol sa sikreto ng pamilya naming... Mahal, kaya ko na. Sige na, mauna ka na. Nilingon ko siya at mukhang gulat pa din siya sa mga narinig. Inalis ko ang kamay niya sa wheelchair ko at dumiretso na akong pumasok sa loob at pumunta kay Lola. Lola? Apo? La, anong ginawa niya sa nobyo ni Beth? Inaganti ang pinsan mo. Pero La, nandun si Edgar. Nakita niya kung anong nangyari sa lalaki. At alam niya ng sikreto. Abay,
Mabuti naman pala kung ganon. Para alam niya ang kahihinatnan niya sa oras na lukuhin ka niya, Apo. La! Huwag mo kong pagtataasan ng boses! La naman eh. Alam niyo naman ang sitwasyon ko. Pero bakit mo to ginagawa sa akin? Tigilan mo na yan, Apo! La! Alam niyo mahirap para sa kagaya ko na makahanap ng tunay na kaibigan. Lalo na ng nobyo. Ngayon na may nahanap na akong alam kong pinahalagaan din ako. Bakit mo siya tinatrato ng ganito? Napakahirap bang tanggapin na may taong magmamahal sa akin? Isang lumpo at pangit. Ano sa tingin mong mararamdaman ko sa mga kinikilos nyo? Ano bang sinasabi mo, Apo? Maganda kang dalaga at kahit kailan ay hindi ka dapat itratong mahina at pangit. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na sa sarili mo dapat magsimula ang pagtanggap kung sino ka? At ikaw, isa kang magandang dalaga na may mabuting kalooban. Pero yun ang katotohanan, Lola. Hindi ako normal. Hindi ako kasing ganda ng iba. Pero bakit? Bakit la? Bakit grabe ang pagtutol mo sa amin ni Edgar? Ang medalyon. Ano? Paano kung ang medalyon mo lang ang habol niya sa iyo? Paano kung tinatrato ka lang niya ng mabuti para makuha ang medalyon na pamana ng lolo mo sa iyo? Alam mo kung gaano kalaki ang katumbas na halaga ng medalyon. Pero la, hindi niya alam ang tungkol sa medalyon. Paano kung alam niya? Imposible. Dahil hindi ko pa yun nasasabi sa kanya. Pa? At may balak ka? Binasa ko ang katauhan ng Edgar na yan, Apo. Malinaw sa aking basa na may habol siya sa iyo. At ang medalyon lang ang nakikita kong dahilan. Imposible, Lola. Napaka-imposible ng iniisip ninyo. Hindi ko na siya hinintay na makasagot pa at lumabas na ako ng kwarto. Hindi dapat ako magduda sa basa ng isang mangkukulam, pero napakalaki ng tiwala ko kay Edgar para lokohin lang ako. Ang medalyon na tinutukoy ni Lola ay ang medalyon na pamana sa akin ng aking lolo. Isa itong ginto at napakalaki ng katumbas na halaga noon. Iilan lang ang taong may alam tungkol sa medalyon at ang mga taong yon ang alam kong mga pinagkakatiwalaan ko. Kinaumagahan, day off ko, kaya naman hindi muna ako tumayo sa kama ko. Hindi pa din kasi maalis yung inis ko sa ginagawa ni Lola. Hindi muna ako nagpaparamdam kay Edgar at maging siya. Hinihintay kong palamigin yung naganap kahapon. Habang nagbabasa ng libro ay napatulukbong ako sa aking kumot nang bumukas ang pinto. Rona, Apo, umigalang ba ang balak mong gawin ngayong kaarawan mo? Oo nga pala, birthday ko nga pala ngayon. Malamang ay may plano itong si Lola. Tuwing kaarawan ko kasi ay lagi niya akong nilalabas simula nang mawala ang mga magulang ko. Tara na, Apo. Pinag-ipunan ko pa naman tong araw na to. Naramdaman ko na lang siya na umupo sa kama ko, sabay yakap sa akin. Tara na. Sayang naman ang paghahanda ko ngayong araw kung wala ang birthday celebrant. La, hindi ho magiging masayang kaarawan ko kung hindi niyo tatanggapin ang boyfriend ko. Apo, tara na. Sige na. Hihintayin kita sa baba. Doon na tayo magtanghalian sa mall at may inirekomenda ang kumari ko na bagong kainan daw doon. Pero la, Kaarawan mo ngayon, Apo. Kaya pakiusap. Huwag na nating pag-usapan ng mga bagay na parehas tayong nasa kabilang bangka. Hindi na ako nakasagot nang dumiretso na si Lola palabas. Ano pa nga ba? Ganito talaga ang ugali ng aking Lola. Dahil baka magtampo si Lola at masayang ang plano niya ay tumayo na ako at naligo.
Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinext si Edgar na magkita kami sa mall. Alam kong magagalit ang lola pero walang mangyayari kung tatanggapin ko lang ang opinyon ni lola at hayaang hindi sila magpansinan ni Edgar. Malay natin, si Edgar na pala ang magiging asawa ko, di ba? Nang masend ko ang text kay Edgar, agad din naman siyang nag-reply. Kaso, sa kasamaang palad ay may plano daw sila ng pamilya niya ngayon na mag-swimming. Siguro ay hindi niya alam na birthday ko. Hindi ko din naman kasi nababanggit sa kanya dahil maging ako ay hindi din naman yun inaabangan. Oo nga pala, yun din ang araw na nawala ang aking mga magulang at hindi na ako nakalakad pang muli. Rona, apo. Maganda ka na, kaya tara na. Eto na po, Lola. Lumabas din ako agad at umalis na din kami ni Lola. Ilang minuto din ang biyahe papuntang mall at mabuti na lang ay hindi kami gaanong nasiksik sa traffic. Pagpasok sa mall ay agad kaming dumiretso ni Lola sa bilihan ng damit. Ito pala ang sinasabi niyang regalo. Ang mabilhan ako ng branded na damit. Hindi ko kasi hilig ang mga mamahaling gamit at hindi ko din hilig lalo ang lumabas para bumili. Lola naman eh. Alam niyo namang ayoko ng ganitong damit. Apo naman, hayaan mo na ang lola mo. At ito ang naisip kong pinakamagandang regalo sa ngayon. Dapat cash na lang, Lay. Abay, umirit ka pang bata ka. Tanggapin mo na to at marami ka ng cash para yun pang irigalo sa iyo. Lola talaga? Siya, sige na. Pamili ka na dyan. Huwag mong titingnan ng price, ha? Ako ang bahala sa iyo ngayon, apo. Ayoko man ay wala na din akong magagawa dahil birthday ko. At nabaliktad, kailangan kong i-grant ang wish ni Lola Lorna. Nakapili din naman ako ng damit at gaya ng sinabi niya, binayaran yun ni Lola. Mas masaya pa yata si Lola na nabilhan niya ako ng damit gayong kaarawan ko naman. Kanina pa kami nag-iikot-ikot kaya naman nagkayayaan muna kami na magbanyo. Mahaba ang pila at dahil senior na si Lola ay nauna siyang naka-CR at dahil ako'y may kapansanan sumunod na din ako kay Lola. Sa aking paglabas ay agad na kinuha ni Lola ang kamay ko, sabay lingon niya sa aming harapan na parabang may hinahanap. La, ano pong meron? May hinahanap ba kayo? Si Edgar, apo. Ang nobyo mo. Ano ho? Nakita ko siyang lumabas sa department store. May babaeng kasama. La, Totoo ang nakita ko, apo. Totoo. kung ito lang palang plano niyo, Lola, mauuna na ho akong umuwi. Teka, apo. Akala mo ba'y guni-guni ko lang ang nakita ko? Opo. Huwag kang magpakamartir sa isang lalaki, apo. Maniwala ka sa sinasabi ko. Ya, wala kang pruweba. At ano yung nakita ko kanina? Sige, patunayan niyo ho, Lola. Ikutin natin itong buong mall. Para matapos na ang kung anumang pag-aakusa ni Lola ay parehas kaming nagkasundo na patunayan ang kanyang binibintang. Una kaming dumiretso sa isang bilihan ng damit at bago pa man kami makapasok, tumambad sa aking harapan si Edgar. May kasamang babae na pamilyar sa akin. Bestie? Ano to? Teka, Rona. Magpapaliwanag ako. Teka lang. Sabi mo, may plano kayo ng pamilya mo. Kasi... Bestie, huwag mo akong tatawagin Bestie. Magpaliwanag kayo! Teka lang, Rona. Kinaan mo lang boses mo. Maraming nakaririnig sa'yo. Pinagtitinginan tayo dito. At yan pa ang naiisip mo ngayong bata ka? At ikaw, Mirna, anong klaseng kaibigan ka at nagawa mo to sa aking apo? Lola, tara na po. Sapat na sa akin ang nakita ko. Nilingon ako ni Lola at nakipagkomunika ako sa kanya gamit ang aking mga mata. Mabuti na lang at napapayag ko din siya.
Pagka-uwi namin ng bahay, agad ako nagkulong sa aking kwarto at doon ay binuhos ang kanina ko pang pinipigil na mga luha. Napakasakit isiping sa isang iglap mapapamukha sa iyo na nagawa kang lukuhin at nagawa nila yon dahil inaakala nilang madali ka lang saktan. Hindi ko maalis isiping nagawa nila yon dahil alam nilang kahit anong gawin nila, hindi ako makakaganti dahil sa aking kalagayan. Yung sakit ay dumoble kumpara nung mga panahong grabe ang panlalait sa akin sa eskwelahan. At isang araw ay ipagtatanggol ka ng isang kaibigan na ngayon sa araw ng iyong kaarawan ay malalaman mong dahilan ng sakit na nararamdaman mo ngayon. Patuloy ang aking pag-iyak hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Nagising ako sa kalabit ng aking lola. Apo, ayaw umalis ni Mirna sa labas. Kanina pa siya doon at hindi daw siya aalis hanggat hindi mo siya kinakausap. Wala akong balak na kausapin siya. Alam ko, Apo. At kahit anong sabihin ko ay hindi siya umaalis. Maigi nang kausapin mo siya at bigyan mo ng mga salitang masasakit. Kasing sakit ng ginawa nila sa'yo. Napaisip ako sa sinabi ni Lola at agad kong kinuha ang talukbong ko para matakpan ang aking mukha. Sa aking paglabas ay nasa labas nga ng gate si Mirna, nakaupo. Nang makita siya ay napatayo siya at lumapit sa akin. Bestie, makinig ka sa akin. Walang kaibigan ang gagawa ng ginawa mo, Mirna. Pero pakinggan mo muna ako, Rona. Huwag mong hayaan na isang lalaki lang ang sisira ng pagkakaibigan natin. Isang lalaki? At yung lalaki yun pang nasa isip mo, Mirna? Yung sakit na pinaramdam mo sa akin. Yung pagpapamukha mo na madali ako lokohin noon hanggang ngayon. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit ang ginawa mo? Ikaw pa yung nag-iisang kaibigan ko! Hindi ka ba nahihiya? Sa sinabi niyang yun ay napataas ako ng kilay at nang tingnan ko sa mata ay lumabas ang ekspresyon ng kanyang mukha na kahit kailan ay hindi ko pa nakikita. Kakaibang Mirna. Hindi ko masabi kung ano ang nasa isip niya at napakalalim ng mga tingin niya sa akin. Sino ka para isiping magugustuhan ka ni Edgar, ha? Lumpo ka, Mirna. Pangit ka. Bakit kasi tatanga-tanga kang nahulog sa kanya? Pumayag akong ipahiram siya sa'yo. Pero sana, naramdaman mong may kapalit lahat ng yon. Tahimik ang buhay ko bago pa siya dumating. At alam mo yan. Tahimik ang buhay mo? E walang tigil ka sa pagkukwento mo kung gaano mo siya kagusto, Rona. Ang nobyo ko gusto mo. Sana, una pa lang, umamin ka na. Tingin mo bakit, ha? Bakit ako pumayag na makinig sa mga kwento mo? Dahil nakakaawa ka. Nakakaawa ka na hindi ko na alam kung paano ka papakikinggan. Napakauhaw mo sa lalaki, Rona. Hindi totoo yan. Yan ang katotohanan na ayaw mong tanggapin. Hindi! Bakit ka pa pumunta rito, ha? Para sabihin sa'yo, wag mo nang gagambalain pa si Edgar sa trabaho niya. At para gisingin ka sa panaginip mo. Alam mo, grabing pandidiri niya sa'yo. At sana, hindi ka manhid para naramdaman mo agad. Hindi na ako nakasagot pa sa kanya at dumiretso na siya ng lakad paalis. Nakatulala ako doon sa labas, iniisip ang kanyang mga sinabi at napahagulgol ng malakas. Totoo ba? Totoo bang uhaw ako sa atensyon? Hindi yun totoo. Apo, tara na sa loob. Tinulak na ni Lola papasok ang wheelchair ko habang nakatulala lang ako sa mga narinig. Ano bang meron sa kaarawan ko at dito nangyayari ang mga napakasakit na ganap sa buhay ko? Hinatid ako ni Lola sa loob ng aking kwarto at tinulungang makahiga.
Akala ko'y aalis na siya pagkatapos noon pero tinabihan niya ako sa aking kama at hinawakan ang aking kamay. Ilabas mo ang sama ng loob mo, Apo. Yung mga katanungan na meron ka. Ibuhos mo sa akin. Handa akong makinig. Araw-araw, nagtataka ako. Bakit hindi niya ako kayang maipagmalaki sa harap ng maraming tao? Bakit kailangan naming itago yung relasyon namin sa lahat? Ibig sabihin, ay hindi alam ng mga katrabaho niyo ang meron kayo, Apo. Opo, La. Higit pa doon. Sobrang paglayo niya sa akin na ni isang tao, hindi pwedeng makita kami magkasama sa daan. Mahirap pero pinilit kong intindihin. Kasi ito pala yung tunay na dahilan. Yung babaeng yun, kaibigan ko siya eh. Siya lang yung meron ako. Siya lang yung may alam ng lahat ng sikreto ko, La. Uli sa isip ko na magagawa niyang gamitin ang kahinaan ko para saktan ako. Patunay kong binabalik-balikan yung pagkakaibigan na meron kami, La. Pero bakit? May mali ba ako nagawa at nagawa niya sa akin ito? Huwag na huwag mong iisipin na kasalanan mo ang lahat, Apo. Huwag mong isisi ang mga nangyari sa sarili mo. Hindi mo ginustong masaktan. Sila ang nanakit at sila ang dapat na magpakumbaba. Sa ginawa kanina ni Myrna, Lola, imposible. Napaka-imposibleng sila yung magpakumbaba. Alam ko. Ang sa akin lang ay huwag mong ituring na kasalanan mo ang kasalanan ng iba. May mabuti kang puso, Apo. Nagagawa mong magpatawad sa mga taong grabe ang pananakit sa iyo. At kung sa puntong ito ay hindi mo gugustuhing magpatawad, tandaan mo, sa bawat desisyon mo ay maiintindihan kita. Sa sinabing yun ni Lola, napayakap ako sa kanya at napaiyak. Napakasarap sa pakiramdam na isiping may taong handa kang protektahan sa sama ng mundo. Ang buong linggo ay naging mahirap sa akin. Hindi ako makapasok at hindi mawala-wala ang lagnat sa akin. Mabuti na lang at maluwag ang aming amo at hinayaan akong magpahinga muna. Isang linggo na yon, hinayaan ko ang sarili kong umiyak ng umiyak hanggang sa wala na akong mailabas. Sa loob ng isang linggo ay hindi ako iniwanan ni Lola at hindi na din ako sinumbatan ng kahit na ano tungkol sa naging maling desisyon ko sa buhay. Apo, kakain ka ba sa lamesa o dadalhin ko dito sa kwarto mong pagkain? Lalabas na lang ako, La. Magaan na pong pakiramdam ko. Ay nako, maraming salamat naman kung ganon. Teka lang po Ako'y palabas na at tutulungan na kita maghain, Lola. Salamat, Apo. Alam ko kung gaano napasaya si Lola na nasa wisyo na ulit ako. Hinayaan ko ang sarili kong umiyak at ngayon, hahayaan ko ang sarili kong bumangon muli. Lunes at handa na akong harapin ng bagong araw. Magaan na ang aking pakiramdam at wala na din akong sakit. Gusto sana akong ihatid ni Lola pero tinanggihan ko yun. Baka kung ano pa ang gawin nun pag nakita si Edgar. Hindi ako maagang pumasok para masigurong may kasabay sa pagpasok sa loob ng building. Sa inaasahan, si Edgar ang nakabantay. Biglang umikot sa aking katawan ang pakiramdam na inis, galit at pagkamis. Ngunit pilit ko yung tinatago. Ang sakit isipin na matapos ang nangyari, ay nagagawa niya ngayong makipagtawanan sa iba habang ako'y lugmok sa aking kama. Sa aking pagdaan ay pilit kong iniwas ang tingin sa kanya.
Ngunit siya namang hindi niya pagtanggal ng tingin. Mabuti na lang at madaming tao. Hindi niya ako tatawagin. Rona? Biglang humina ang pagtulak ko sa aking wheelchair at sa isang iglap ay naramdaman ko ang mga kamay niya sa aking braso. Dahil sa madaming nadaan ay pinilit kong ngumiti at hinarap siya. Magandang umaga po, Kuya Guard. Nang sabihin ko yon ay unti-unti niyang inalis ang kanyang kamay sa aking braso at nagpatuloy ako sa pagtulak sa aking wheelchair. Ilang minuto na lang ay matatapos na ang lunchtime at mabuti naman. Naalala ko lang kasi kung paano ako samahan ng hayop na manluloko na yon sa tuwing gantong oras. Habing inaayos ang aking kinainan ay napatigil ako nang makarinig ng sigawan sa labas. Agad kong sinilip kung ano ang nangyayari at sa aking gulat, si Edgar pala ang sentro ng lahat. Namumula ang kanyang buong katawan at hindi niya iyon mapigilang kamutin. Nang mawala ang ilang harang, mas nakita ko ang tumutubong bulutong sa kanyang buong katawan. Punit-punit na ang kanyang uniforme dahil sa patuloy niyang pagkamot. Nakapaligid sa kanya ang ilan niyang kasamahan na gwardya at pilit siyang sinasabihan na itigil ang pagkamot sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nakikinig. Ilang saglit lang ay dumating na ang ambulansya at doon ay nagawa nilang maipasok si Edgar sa loob. Sa buong pangyayari ay nakatingin lang ako sa kanya. Hanggang sa magtama ang aming mga mata bago tuluyang masara ang pinto ng ambulansya. Matapos ang komosyon, nagbalik trabaho na din kami. Ang usap-usapan ay kumain daw kasi siya ng ulam na allergic siya. Kaya yun nangyari. Bukod pa doon ay usap-usapan din na baka nahawa siya ng bulutong. Ngunit kung ano man yun ay wala akong pakialam. Hindi ko na dapat isipin ang isang basurang kagaya niya. Isang linggo din na hindi nakapasok si Edgar kaya na may naging maluwag sa akin ang magtrabaho. Wala akong ibang iisipin. Nakakangiti na akong muli at ang Lola Lorna ay masaya na ding makita akong bumalik sa aking dating ugali. Sigurado ka bang ayaw mong ihatid kita, apo? La, hindi na ako bata. At saka, napakadami kayong tao sa daan na handang tulungan ng isang katulad ko. Na maganda. Lola talaga. Sa buong buhay ko, never kong tinanggap na maganda ako. Alam ko kung ano ang katangian na meron ako at confident ako doon. Sadyang naging mahirap lang sa akin na tanggapin ang pisikal kong kaanyuan dahil na din sa walang tigil na bullying na naranasan ko. Sa aking pagpasok ay si Edgar na muli ang guard sa building. Bad trip dahil bumalik pa man din sa maaga akong pumapasok. Walang masyadong tao kaya naman napahinga na lang ako ng malalim. At pilit na dumaan sa kanya nang hindi siya pinapansin. Rona, alam kong lola mo ang may kagagawan ng nangyayari sa akin. Ha? Wala akong kinain na bawal sa akin ng araw na yon. Walang may bulutong sa pamilya ko. At sa trabaho. Paano nagkabulutong ako bigla? Mali ko sa'yo. Kagagawan to ng lola mo. Huwag ka na magkaila. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin. Pero sinisigurado ko sa'yo, walang masamang ginagawa ang lola ko. Tinalikuran ko na lang siya at mabuti na lang ay sunod-sunod na ang mga empleyadong nadating. Ngunit bago pa man ako makapasok sa loob ng office ay napalingon ako nang biglang sumigaw si Edgar ng napakalakas. Napaliligiran ng mga tao si Edgar kaya naman lumapit ako ng maigi para malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa aking paglabit ay labis akong nagulat nang makita siyang nakahiga sa sahig, nakabaluktot ang mga binti at kamay. Tuloy siya sa pagsigaw. Sa bawat sigaw niya ay patuloy ang pagbabago ng pagkakabali ng kanyang mga binti at kamay. Hindi din nagtagal ay dumating muli ang ambulansya para kunin siya at dalhin sa ospital.
Matapos ang nangyaring yon, naging malinaw na sa akin ang nangyayari. Si Lola Lorna, kagagawan niya nga ito. Tinapos ko muna ang buong araw ng trabaho at dali-daling umuwi. Agad akong dumiretso sa kwarto kung saan nangkukulam si Lola at sa aking gulat, nakita ko si Edgar na nakaluhod sa harapan ng malaking kawa ni Lola na kanyang hinahalo at patuloy na nagsusuka ng insekto ang binata. Lola? Apo? Nang makita ako ni Lola ay agad niyang tinigil ang paghahalo sa kanyang kawa. Doon ay napatigil din sa pagsusuka si Edgar. Sa oras na makita ako ni Edgar ay agad siyang lumapit sa akin at nagmamakaawa. Parang awa mo na, Rona. Pigilan mo yung Lola. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ito. Nilingon ko si Lola at alam ko ang ibig sabihin ng kanyang tingin. Tiningnan ko ng diretso sa mata si Edgar. Bakit mo ako niloko? Niloko? Hindi ko magagawa yan sa iyo, Rona. Mahal talaga kita. Mahal na mahal. Gusto mo bang iwan ko si Mirna? Sige, iwan ko siya. Pero ipangako mo na. Bago pa man siya makasabi ulit ng kasinungalingan ay muli siyang nagsuka ng insekto na kagagawan ni Lola doon sa kawa. Tumabi ako kay Lola at kinuha sa kanyang malaking sandok na ginagamit niya sa paghalo. Opo, marunong din akong mangkulam. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na gumanti pero hindi ko mapipigilan ang Lola. Bakit mo ako niloko, Edgar? Magsabi ka ng totoo! Naawa ko sa iyo. Kaawa-awa ka dahil sa kalagayan mo. Nakakaawa ka dahil alam kong walang magkakagusto sa iyo dahil dyan sa kapansanan mo. Gusto ko lang maranasan kung paano maging nobya ang kagaya mong wala ng ibang pagpipilian at isang kagaya ko ang magiging tagapagligtas. Hindi mo ako niligtas. Lalo mo lang akong sinaktan. Nararapat lang sa iyo matapos ang mga Pero bago pa man ako muling makapagsalita ay hinalo ni Lola Lorna ang kawa at sa isang iglap ay nagsusuka muli ng iba't ibang insekto si Edgar. Matapos ang aking mga narinig ay labis ang pagpapanting ng aking tenga at pagpipigil. Hindi ko maiwasang aminin sa sarili na ang mga nangyayari kay Edgar ngayon ay dahil sa kanyang kagagawan. Itigil niyo yan! Napatingin kami ni Lola sa nagsalita at sa aming harapan ay nandoon si Mirna. May hawak na buntot pagi at inaamba sa amin. Iha, hindi yan gagana sa amin. Sayang ang effort mo. Mabuti naman at kusa kang pumunta dito. Dahil ikaw na ang susunod. Mga masasamang tao! Paano niyo ito nagagawa, ha? Sa aking narinig ay hindi ko na napigilan ang aking sarili at mata sa mata siyang tiningnan. Ito na siguro ang dulo ng pasensya ko sa lahat ng mga ginawa nila sa akin. Kami? Masamang tao? Kami ang may maling ginagawa? Anong tawag mo sa ginawa niyo, ha? Anong tawag sa ginawa mo sa akin, Mirna? Alam mo kung gaano ako inapi-api dahil sa kalagayan ko. Alam mo kung gaano naging kahirap sa akin ang mamuhay ng normal matapos na mawalan ako ng mga magulang. At higit sa lahat, alam mo, bilang isang kaibigan ko, kung ano makakasakit sa akin. Pero anong ginawa mo, ha? Anong kasamaan ang ginawa mo? Gaano kasakit ang pinaranas niyo sa akin, ha? Hindi ko na siya hinintay pang makasagot at agad na nilagay sa kawa ang gamit ni Mirna na meron ako. Hindi nagtagal, dalawa na sila ni Edgar na nagsusuka ng insekto. Yan ang nararapat sa inyo!
Sa sobrang galit ko ay labis ang paghalo ko sa kawa na sa ding labis nilang pagsusuka. Buong lakas kong iniikot yon hanggang sa pigilan ni Lola Lorna ang aking mga kamay. Hindi! Hindi pwede! Huwag mo kong pigilan, Lola! Pakinggan mo si Mirna, Apo. Mukhang may balak siyang sabihin sa'yo. Ang medalyon ang dahilan. Ano? Pagod na ako sa buhay ko, Rona. Gusto ko nang tumira sa Maynila. Alam kong alam mo na malaki ang halaga ng medalyon na meron ka. Pero napakatanga mo dahil pinipili mo pa rin magpakulong sa probinsya na to. Ano? Oo, ang medalyon. Ang medalyon mo ang habol naming dalawa ni Edgar. Yun ang dahilan kung bakit pinilit ko siyang paibigin ka. Kailangan namin ng medalyon at yun ang makakapagpabago ng buhay namin. Ang lahat ng to? Dahil sa medalyon? Sabi ko na nga ba, iba ang dulot ng pagkagahaman sa isang tao. Kailangan namin ng pera. To my expense? Pinakita mo lang kung sino ka bilang isang tao, Mirna. Marahil ay hindi mo pa nararanasan ang mapunta sa lugar namin, Rona. Huwag mong itratong napakagaan lang ng dahilan namin kung bakit namin yun nagawa sa'yo. Oo, magaan. Walang sabi-sabi ay muling hinalo ni Lola ang kawa at kasama ng insekto ay may dugo na ding lumalabas sa bibig nilang dalawa. Tuloy ang paghalo ni Lola sa kawa hanggang sa mapahiga na sa sahig ang dalawa. Walang pakialam si Lola sa kanila at patuloy ang paghalo. Sa puntong ito ay unti-unti nang nawawala ang sama sa aking loob dahil sa aking harapan ay para bagang mawawalan na ng hininga ang minsan kong itinuring na mabuting kaibigan. Lola, tama na. Pero Apo, kailangan nilang magdusa sa ginawa nila sa'yo. Tama na akong paghihiganti, Lola. Maawa kay sa akin. May pamilya akong naghihintay sa bahay. Patawad, Rona. Nilamon ako ng pagkagahaman at nasaktan kita. Patawarin mo sana ako. Tatanggapin mo na lang ang pinagsasasabi nila? Apo, labis kang... Lola, tama na po. Ikaw na kumausap sa kanila. Pagod na ako. Patawad. Hindi ako sang-ayon sa desisyon ni Rona. Dahil kung ako lang ang masusunod, pati bato ay ipapasuka ko sa inyo. Umalis kayo ng bahay at wag na kayo magpapakita pa sa harapan ng apo ko. Wala akong pakialam kung kailangan yung lumipat ng pamamahay o umalis sa baryong to. Basta sa oras na mabasa ko na nagpapakita pa kayo sa harapan ng aking apo, walang sabi-sabi at mangyayari muli ang mga nangyaring yon. Pangako po. Hindi na ako magpapakita pa kay Rona. Ako din po, pangako. Natapos ang araw nang umalis na ang dalawa sa aming bahay. Yun na din ang huling araw na nag-uusap kami ni Lola tungkol sa mga nangyari. Napag-usapan namin na hindi na muling babanggitin pa ang bangungot na nangyari ngayong araw. Makalipas ang 1 linggo ay tuluyan ang nawala sa paningin ko sila Edgar at Mirna. Si Edgar ay lumipat na ng ibang trabaho at wala naman na akong balita kay Mirna. Sa tuwing dumadaan din ako sa bahay nila ay lagi iyong sarado. Kasalukuyan akong papunta sa trabaho at pasakay na sana ng sasakyan nang biglang makakuha ng aking pansin ang isang kumpulan sa kanto. Lumapit ako para tingnan yun at nang mas malinawan ay si Edgar na naman. Pero sa oras na ito ay gugustuhin kong hindi nila malaman na kilala ko siya. Ang estado niya ngayon ay boxer lamang ang suot at may hawak na karatula sa kanyang kamay. Parang awan niyo na po. Ipakita niyo na sa akin ang aking nobyang si Mirna. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi hawang hawak-hawak ang karatula.
Nakakaawa ang kalagayan niya ngayon at nakakaawa din ang tila mga kapatid niyang pilit siyang pinapauwi sa gilid. Parang awa niyo na po. Nabaliw daw siya, Apo. Halos mapabalikwas ako nang makita si Lola sa aking likuran. Lola, papatayin mo ba ako sa gulat? Pasensya na, Apo. Si Lola talaga. O siya. Yang si Edgar. Ayon sa mga usap-usapan, ay 1 linggo nang hindi nakikita si Mirna. Ilang beses na din siyang nagmakaawa sa harap ng bahay ni Mirna, pero hindi niya pa rin ito nakikita. Si Mirna daw ay lumipat na, pero hindi pinaalam sa kanyang nobyo. Lumipat? Kailan pa, Lola? Abay, malay ko, Apo. Sa tingin mo ay magpapakita sa atin ang mga yun? Kung sa bagay, Lola, mabuti na lang talaga. Hindi ko masasabing mabuti ang nangyari kay Edgar. Pero dapat niyang tatandaan na ang lahat ng kasamaan ay may ganti. At minsan, ang ginawa ng kasamaan ay labis na nasasaktan. At dahil nasaktan, ay nararapat lamang na gumanti. At ang paghihiganti ang napaka-importanting sangkap sa pangkukulam, Apo. Napangiti na lang ako kay Lola at sumang-ayon sa kanya. Ang mga nangyari sa akin na hindi ko ginusto at hindi ko kailanman gugustuhin. At sa kanilang kasamaang palad, maling tao ang kanilang ginawan ng kasamaan. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho pa din ako dito sa opisina, pero mas mataas na ang aking posisyon. Iilan lang din kasi dito sa aming lugar ang handang tumanggap ng mga empleyadong kagaya namin na may disabilities. Ang lola ko ay ganoon pa din. Hindi na yata titigil sa pangkukulam hanggat may nananakit sa pamilya namin. Masaya ako ngayon, lalong-lalo na ang puso ko. Dahil sa wakas, may tumanggap sa akin bilang ako at minahal ako bilang ako. Magpapakasal na din kami next year, kaya naman grabe ang excitement ko. Hindi ko aakalaing napaliko pa ako sa maling tao bago natagpuan ng taong para sa akin. Gayunpaman, masaya ang lahat ng tao sa paligid ko. At kung tatanungin niyo ako kung kumusta sila Edgar at Mirna, wala na din akong balita. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, at sa inyong mga listeners. Sana ay na-enjoy niyo ang pakikinig sa akin at sana may natutunan kayo sa aking kwento. Hanggang sa muli, paalam.